Tayo'y magpapatuloy sa kwento ng isang paglalakbay hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa kagilahil-alas na nakaraan. Handa ka na bang sumama? Ang kasaysayan ay puno ng hiwaga, pag-asa, at pakikibaka. Ang anumang uri ng kwento, kahit ang pinakamaliit na bahagi nito, ay may mahalagang papel sa likas na taglay nitong kagandahan. Sa bawat yapak na ating tatahakin, isang kwento ang naghihintay na maglahad ng lihim at kagilahil-alas na katotohanan. Handa ka na bang alamin ang mga likha at yugto ng kasaysayan? Ang ikalawang yugto ng kasaysayan ng Israel. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 1. Abram, umalis ka sa lupain mo, mula sa iyong kamag-anak at mula sa bahay ng iyong ama, patungong lupain na ipapakita ko sa iyo. Genesis Kapitulo 17 Versikulo 5. Hindi na tatawagin pang Abram, kundi Abraham na ang pangalan mo, sapagkat gagawin kitang ama ng maraming bansa. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 5, 7. Yumaon sila sa Canaan at ibibigay ng Diyos sa kanila ang lupa. Si Abraham ay nakatira sa Haran. Ang Haran ay isang lungsod sa Mesopotamia, sa kasalukuyang teritoryo ng Iraq. Siya ang napili ng Diyos na unang propeta, at sinabi ng Diyos sa kanya na sila ay maglalakbay sa lupain ng Canaan. Nagkaroon ng mga anak at magkaiba ang ina, si Isaac na ninuno ng Israelita, ang ina ay si Sarah. At Ishmael na ninuno ng Arabic, ang ina ay si Hagar. Namatay si Abraham sa edad na 175, at inilibing siya sa kuweba ng Meles sa bayan ng Hebron, malapit sa kasalukuyang West Bank. Sa ating pagpapatuloy, ang ikalawang yugto, ang kasaysayan ng Israel, mula sa pagsilang ni Hesu Kristo hanggang siya ay ipinako sa krus, sa pamumuno ng Roman Empire na si Poncio Pilato, ay mas madami pang sumunod na mga pangyayari. Jewish-Roman War. Ito ang pinakamahalaga at naganap ang isang malaking pangyayari sa kasaysayan ng mga Hudyo. Mula sa pamumuno ni Titus na Romano, si Herod Agrippa II, na anak ni the Great King Herod, at mga iba pang mga general. Ang mga Hudyo ay lumaban at bumuo ng rebelding grupo, sa Mesada at ito ang Bar Kokhba Revolt. Sa pamumuno ni Simon Bar Kokhba, ngunit nabigo ang mga Hudyo. Dito nawasak at sinunog ang Second Temple. Madami ang nasawi at namatay sa pangyayaring ito. At dito ay nagsimula ang isang mahabang panahon ng paghihirap para sa mga Hudyo. Madami sa kanila ay inulila ng mga Romano. Ang iba ay nagtungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang iba sa Ehipto. Madami rin sa kanila ang naglakbay sa Europa, Asya at sa iba't ibang dako ng mundo. Ito ang panahon ng paglawak ng diaspora ng mga Hudyo, at ang mga Romano nagpatayo ng temple para sa Diyos nilang si Jupiter. Ang Jerusalem ay pinalitan ang pangalan na Aelia Capitolina, at ang Judea pinalitan ng Palestina. Ang Palestina ay Latin word ng Palestine ngayon. Ito ang pangalan na ginamit ng mga Romano, dahil sa paniniwalang ang lupain ay tinitirhan ng lahing Philistines. Ito ang lahi ni Goliath na higanteng nakalaban ni David. Para mabura na ng tuluyan ang karapatan ng mga Hudyo sa lugar. Paglipas ng dekada, ika-4 na siglo, matapos ang pagbagsak ng Western Roman Empire,
Ang Byzantine Empire ang umiral, at ang Kristyanismo ay lumaganap sa lupain ng Israel, na nagdulot ng pagbago sa demograpiko at relihiyosong kalagayan. At na-convert sa Christianity ang Roman Emperor Constantine. Sa panahong ito na ipatayo ang Church of the Holy Sepulchre. Hanggang noong ika-7 siglo, ang Arabic Empire naman ang sumako, at napabagsak nila ang Byzantine Empire. Mula sa bansang Saudi Arabia na doon nagmula ang Islam na rehiyon, dinala nila sa Jerusalem at naging isang banal na lungsod ng Islam. At tinayuan nila ng Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque, sa pamumuno ni Caliph Abd el-Malik. Pagdating ng taong 1976 hanggang 1099, si Pope Urban II, bumuo ng isang grupo sa Roma, upang bawiin sa mga Muslim ang Holy Land. At dito nabuo ang First Crusade. Ang mga Crusaders ay sinakop ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Itinatag nila ang Kingdom of Jerusalem. Paglipas ng ilang taon, sa ilang digmaan ang naganap, mula sa pangkat ng mga Muslim at mga Crusaders. At ang pinakatanyag na digmaan, ay sa pamumuno ni Saladin, Richard I, the Lionheart, at Baldwin IV. Ngunit sa huli, si Saladin ang nagtagumpay, sa maayos na kasunduan, makapasok ang mga Hudyo sa loob ng syudad sa panahong ito. Madami pang sumunod na mga Crusaders, hanggang sa ang mga Mongol Empire, Mamluk Sultanate, at ang pinakamatagal na naghari ay ang Ottoman Empire. Ang mga Ottoman Turks ang namahala sa rehiyon sa loob ng mahigit 400 taon. Mas tinawag ang Israel na Palestine. Sino nga ba itong Ottoman Empire? Ang Ottoman Empire ay isang makapangyarihang imperyo na umusbong mula sa Turkic na tribong Ottoman sa Anatolia, na ngayon ay bahagi ng bansang Turkey. At ang Islam ang kanilang pinaniniwalaang rehiyon. Sa panahon ng Ottoman Empire, ay nagkaroon ng Zionism movement. Ang Zionism ay nagmula sa salitang Zion, na tumutukoy sa Jerusalem at ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo, na ibalik sila sa kanilang lupain. Noong 1891, si Theodor Herzl ay isang Austrian journalist na lahing Hudyo. At dahil sa kampanya sa Vienna kung saan siya nagtratrabaho, bilang isang manunulat at mamamahayag, ay ipinadala siya sa Europa para sa isang assignment. Ngunit laking gulat siya nang masaksihan niya ang pagmamalupit sa mga Hudyo, na tinatawag na anti-Semitism. Kaya mula noon nagsaliksik siya sa kasaysayan ng mga Hudyo. At dito niya nalaman na may mga lupain pala ang mga Hudyo, na ibinigay ng Diyos sa kanila na tinatawag na Promised Land. At dito na itatag ang Zionism movement. Ang pangunahing layunin ng Zionism ay ang pagtatag ng isang Jewish homeland sa lupain ng Israel at pagpapalaganap ng balita sa lahat ng mga Hudyo sa iba't ibang lugar sa mundo na ibalik o bumalik sila sa kanilang lupain. At noong 1897, pinangunahan ni Herzl ang pagkakaroon ng First Zionist Congress sa Switzerland. Ang iba ay nakabalik sa Ahuzat Bayet na kilala na ngayon na Tel Aviv. Akin lang uulitin ang salitang Zionism movement. Ito ang kilusan na pinamunuan ni Theodor Herzl na ibalik o bumalik ang lahat ng mga Hudyo sa kanilang lupang pangako, at ito ay tinawag na Zionism, na naging national ideology ng mga Hudyo. Samantala, ang anti-Semitism ay ang pagsusuplado, diskriminasyon, o pagkaayaw sa mga Hudyo. Ito ay isang uri ng rasismo na nakatuon sa mga Hudyo, bilang isang lahi o relihiyon, na laganap sa Europa. At noong 1918, sa panahon ng katatapos na World War I, ang mga British Army naman ang sumakop sa lupain ng Palestine, natalo nila ang Ottoman Empire. Mga Hudyo ang tumulong sa mga British na talunin ang mga Ottoman Empire. Kaya dahil sa pagtulong ng mga Hudyo sa mga British Army, ang Foreign Secretary na si Arthur James Balfour, inilabas ang Balfour Declaration. Ang Balfour Declaration ay isang pahayag noong 2 ng Nobyembre taong 1917 na nagpahayag ng suporta ng Britanya para sa pagtatag ng isang national home for the Jewish people sa Palestina. Pero noong nagsimula ang World War II, noong 1939, kung saan nasa 6 millions na mga Hudyo ang ipinapatay sa pamumuno ni Adolf Hitler at ng Nazi Germany sa Holocaust,
ito pa rin yung kilusang anti-Semitism. Ngunit ang mga British ang tumulong sa mga Palestine o Hudyo hanggang sa matapos ang World War II. Noong 1947, ang United Nations ang nagdeklara ng paghahati sa dalawang estado ang Palestine para sa mga Hudyo at Arabo. Ngunit ang mga Arabo ay hindi pumayag. At taong 1948, noong ika-14 ng Mayo, opisyal na inihayag ni David Ben-Gurion siya ang punong ministro ng mga Hudyo. Ang pagkakatatag ng Estado ng Israel. At dahil dito agad naman itong nilusob ng mga karatig Arab states, mga taga-Egypt, Jordan, Iraq, Syria, at Lebanon, na nagresulta sa isang digmaan na tinatawag na Unang Digmaang Arabo-Israeli. At 1949, matapos ang digmaan, nilagdaan ang kasunduan ng Armistice, kung saan kinilala ang mga hangganan ng Israel at ng mga karatig Arab states. Kaya ang West Bank ay naging bahagi ng Jordan, at ang Gaza Strip ay naging teritoryo ng Egypt. At ng taon 1967, sa panahon ng digmaang Six Day, nag-api ng Israel ang mga teritoryo ng West Bank, Gaza Strip, Sinai Peninsula, at Golan Heights mula sa mga karatig Arab states. At noong taong 1979, nilagdaan ang kasunduan sa Camp David, kung saan kinilala ng Egypt ang estado ng Israel at nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Taong 1973, nilagdaan ang kasunduan ng Oslo, kung saan nagkaroon ng pagsisimula ng mga negosasyon para sa isang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Taong 2000, nagkaroon ng malawakang pag-aalsa ng mga Palestino, na kilala bilang Intifada, laban sa Israel. Taong 2005, inilabas ng Israel ang mga hukbong sandatahan mula sa Gaza Strip, ngunit nanatili itong nasa kontrol ng Israel sa mga hangganan nito. Taong 2006, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Taong 2007, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Fatah sa Gaza Strip, na nagresulta sa paghihiwalay ng dalawang grupo. Taong 2014, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. At noong nakaraang taon, October 2023, naglunsad ng sorpresang pang-atake ang mga Hamas. Mula sa Gaza Strip, libo-libong mga raketa ang inilunsad ng mga Hamas. Sa araw ng Jewish holiday na Sukkot, sa kasalukuyan, ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine ay patuloy na nasa pag-uusap. Ang mga isyu tulad ng mga hangganan, mga pag-aari ng lupa, at mga karapatang pantao ay patuloy na pinag-uusapan at pinag-aaralan. Ang sitwasyon sa West Bank at Gaza Strip ay patuloy na nagdudulot ng tensyon at karahasan sa rehiyon. Sino sa tingin nyo ang may karapatan sa lupain ng Israel?